Ginseng Candle. Amoy kagalingan sa mga karamdaman, tatlong dahilan para gamitin mo ito. Narito ang Ginseng Candle Aromatherapy Scented Candles Eucalyptus Incenso. Una, ginhawa sa bawat samyu na maaamoy. Mataas na uri ng pampakalma sa buong katawan na nagbibigay positibong epekto sa taong gagamit. Ikalawa, natural na mga sangkap mula sa kalikasan na masuring pinili upang makapagbigay ng tamang enerhiya na naglalabas ng samyu ng kagalingan. Ikatlo, ang proseso ng pagbabasbas at ang kasamang orasyon ng produkto na magkukondisyon sa buong katawan upang tanggapin ang epekto ng ginseng candle. Para sa mga interesadong mag-order, i-visit lang ang website ng Likha Merchandise. I-search ang www.likhamerchandise.com. O kung sakaling gusto mo sa TikTok Shop, i-search lang ang shop ng Likha Merchandise. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang David. Walang eksaktong taon. Negros Occidental. Bumagsak na ang garison sa syudad ng Maynila. Ang ilan sa mga Hapon nandito na sa ating lugar. Nagtatago sa kabuntukan ng Patag, sakop ng bayan ng Silay. Wika ni Graciano. Kung gano'n nagtagumpay na ang mga Amerikano, tinupad ni General Douglas ang kanyang pangakong babalik. Tipunin na mga kasama natin, magsasagawa tayo ng pagpupulong. Kailangan suyurin ang kabundukan upang masiguradong walang natira. Tugon ni Juancho. Tuso ang mga Hapon. Kung sakali mang nasa gubatan ng Silay ang mga yon, paniguradong protektado na nila ang lugar. Ang tanong, Juancho, paano natin sila mapapasok? Ako nang bahala sa bagay na yan. Kakailanganin ko lang ng isang tao na kabisado ang buong kagubatan. May ilan tayong kasapi na nanggaling sa lugar na yon. Ngayon din ay magtatanong ako sa kanila at dadaling ko sa iyo. Lumakad si Graciano upang hanapin ang sinasabing mga tao. Kinagabihan ay kasama na nito ang isang binata. Malaki ang pangangatawan at halatang lumaki sa kabundukan. Graciano, siya bang sinasabi mo? Magandang gabi, Wacho. Oo, siya ang sinasabi ko. Iho, ano nga uli ang pangalan mo? Ako po si David Supremo Juancho. Ikinagagala ko po kayo makilala. Akin ang karangalan. Gaano ka nakatagal na kasapi ng ating kilusan? Bago lang ho. Nakatira po ako sa kabundukan ng Patag. Nagpa siyang sumama sa revolusyon dahil gusto ko mapalaya ang ating bayan laban sa mga dayuhan. Gaano mo kabisado ang kagubatan ng Patag? Kabisado ko ang kabundukan na parang likod ng aking palad. Alam ko ang bawat himay ng daanan at bawat pasikot-sikot. Bakit niyo naman po naitanong? Kung ganoon, kakailanganin ko ang tulong mo. Maganda ka. Bukas sa bukas ay isasama kita. Ikaw ang magsisilbing gabay ko papunta sa loob ng kagubatan. May mga dayuhan tayong tutugisin. Sasabihan ko mga kasama natin, Supremo. Hindi na kailangan, Graciano. Kapag masyadong malaki ang pangkat na papasok, mas mabilis silang mabubulabog. Ako nang bahala doon. David, magpahinga ka. Madaling araw tayo aalis. Maliwanag, Supremo. Matapos ang pakikipag-usap, lumabas na ng kubo ang binata. Kinausap ni Graciano ang kaibigan. Ano naman ang magagawa mo kung sakaling matuntun nyo ang pinagtataguan ng mga natitirang Hapon, Juancho? Armado ang mga yon ng matataas na kalibre ng baril at paniguradong puno na ng mina ang paligid ng gubat. Alam ko, Juancho, kaya nga kakailanganin ng tulong ng isang taga roon para maghanap ng alternatibong ruta. Sa oras na matuntun ko sila, saka pa lang ako gagawa ng susunod na hakbang. Hindi ko gusto ang binabalak mo, Juancho. Huwag mo sabihin gagamitin mo na naman ang mutyabo. Kung kinakailangan, Graciano, gagawin kong lahat mapangalagaan lang ang pinaghirapan nating kalayaan. Walang masama sa agarin mo. Ngunit nag-aalala ko sa maaaring maging kapalit ng ginagawa mo.
Tignan mo ang pilat sa kanang bahagi ng iyong katawan. Wala ito kumpara sa sakit na dinanas ng ating mga kababayan at ayoko nang maulit yon. Pag-uusap ng dalawa. Alam ni Graciano ang sakripisyong ginawa ng kaibigan. Maitaboy lang ang mga dayuhang unang nanakop sa ating bansa. Sa tuwing titignan nito si Juancho, naaalala ng Ginoo ang kabayanihang ginawa nito noong kabataan nila. Kasagsagan ng pakikipaglaban sa mga Espanyol, unti-unti nang nagagapi ang mga revolusyonaryo at wala nang nakikitang pag-asa. Nang biglang lumitaw ang dalawang binata mula sa bayan ng Murcia, anak ng pangkaraniwang magsasaka. Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat na ang isa sa kanila ay may pambihirang kakayahan. Ito ang nakatalo sa mga lumulusob na dayuhan. Ayon sa mga nakasaksi, sinugo nito mula sa kailaliman ng lupa ang isang hukbo ng mga demonyo. Biglang natupok ang buong paligid. Nasunog ang lahat ng naroon, maliban sa mga revolusyonaryong nakikipaglaban. Hindi alam ng mga tao kung sino ang may kagagawan, ngunit nasaksihan lahat ni Graciano ang pangyayari. Nakatulala ang Ginoo nang bigla siyang lapitan ni David, kaya naputol ang paglalakbay diwa nito. Dispensa, Senyor Graciano. May tatanong lang po ako. Bakit pala ako pinatawag ni Supremo? Siya na lang ang magsasabi sa iyo bukas. Ihanda mo lang ang mga dapat mong dalhin. Pasensya na, David, pero hindi ko pwedeng sabihin sa iyo ang dahilan. Entiende, Senyor. Maraming salamat sa oras. Magpapahinga na ako. Kinabukasan, madaling araw pa lang, nag-aantay na si David sa labas ng kubo ni Juancho. Nagulat ang Ginoo nang makita itong bitbit ang napakaraming gamit. Por Diyos, por Santo. Ano ba yung ayos mo? Iwanan mo nga mga baril na yan. Hindi mo magagamit yan. Wala tayong babarilin doon. Magsasagawa lang tayo ng pagmamasid. Ganun ba, Supremo? Nasaan na mga kasama natin? Wala tayong kasama. Mas epektibo ang gagawin natin kung kakaunting tao lang ang magsasagawa. Ikaw lang at ako, David. Kaya kung hindi buo ang loob mo sa misyong ito, may oras ka pang umatras. Hindi po, Supremo. Buo po ang aking kalooban. Sandali lang. Iiwan ko mga baril. Ilang sandali lang bumalik ang binata. Tumuloy na sila sa paglalakbay papunta sa baryo ng Patag. Kinakailangan nilang maglakbay sa gabi. Hanggang madaling araw dahil maaari silang matunto ng kalaban, lalo na kung magkakampo sa kagubatan sa madilim na gabi. Habang naglalakad, pinapakiramdaman ng binatang si Juancho. Wala naman itong nakitang kakaiba, maliban sa marka sa pagkasunog ng balat sa bandang leeg. At dahil nabagot sa paglalakbay, hindi nito maiwasang magtanong. Pasensya na po kayo, Supremo. Nais ko lang pong malaman, ano pong nangyari sa inyo? Bakit may malaki kayong pilat sa likod? Yan ay bunga ng aking sakripisyo, David. Ito ang naging kapalit ng tagumpay ko sa laban para depensa ng bayan ng Murcia. Matinding sakit ang pinagdaanan ko, ngunit ni minsan hindi ko pinagsisiyan. Alam mo kung bakit? Dahil yon ang nagsilbing mitya na mas masidhing pakikibaka ng ating mga kababayan. Narinig ko na din po ang inyong kabayanihan at ito po ang dahilan kung bakit ako umanib sa revolusyon. Naharap tayo sa katapusan ng digmaang ito. Wala man ako nang simulan niyo ang revolusyon, ngunit gusto ko naroon ako sa sandaling magwakas ito. Manatili kang tapat sa iyong bayan, David, at sisiguraduhin ko sa iyo masisilayan mo ang ganap na kalayaan ng ating pinaglalaban. Sa loob ng maikling panahon, nakilala ni David si Juancho at ng mga oras na yon ay malapit na sila sa mismong baryo. Sinalubong ng mga tao si David. Yon ang unang beses na makarating si Juancho sa lugar, kaya walang nakakakilala sa kanya. Mabuti naman at nakauwi ka na. Pero sino itong kasama mo? Magandang hapon, Lolo. Siya nga pala si...
Ako po si Juancho, kasamahan ni David. Tama, kasamahan ko po siya sa revolusyon. Nasaan po si tatay? Ganun ba? O siya, tumuloy muna kayo at nasa loob ang iyong ama. Tamang-tama, maghahapunan na. Pumasok ang dalawa sa loob ng tahanan. Sinalubong sila ng isang matipunong lalaki. Nandito ka na pala. Mabuti't naisipan mong umuwi. Alam mo bang nag-aalala ang iyong ina? Alam niyo po ang dahilan kung bakit kailangan kong umalis. Nga pala si Juancho, kasama sa revolusyon. Anong masamang hangin ang nagdala sa'yo dito? Tahimik na namumuhay ang baryo. Ayaw namin ng anumang kaguluhan. Dito na nagpa siyang makisali sa usapan si Juancho. Ipagpaumanin mo ang pagsabat ko sa usapan. Ngunit sa tono ng pananalita mo, parang minamasama mo ang pagpunta namin dito. Alam mo ba na ang panganib na sinasabi mo, malapit nang kumatok sa pintuan ng tahanan mo? Anong ibig sabihin ng taong ito, David? Dumating na sa probinsya ang mga Hapon mula sa ibang dako ng bansa. At kasalukuyang nasa kagubatan sila. Hindi malayo sa mismong kinaroroonan natin. Ginawa nilang taguan ng makapal na kagubatan ng patag. Kung totoo ang sinasabi mo, bakit hindi ito nakarating sa akin? Walang magnanakaw na magsasabi ng kanyang plano. Kaibigan, iisa lang ang adhikain ko sa pagpunta dito. Yon ay pigilan ng mga sundalo sa paglikha ng anumang kaguluhan at sirain ng kapayapaan sa lugar na ito. Tama ka. Kahit ang mga Espanyol ay hindi kami nagawang pasukin. Pinangalagaan namin ang kapayapaang ito sa loob ng mahabang panahon. Walang pinagkaiba mga Hapon. Kung nagawa namin pangalagaan ang baryo laban sa mga Espanyol, bakit hindi namin yon kayang gawin laban sa mga Hapon? Iba ang taktikang ginagamit ng mga Hapon. Mas malakas ang kanilang armas, mas matalino kaysa sa mga Kastila, at meron silang mas mataas na kasanayan pagdating sa pakikipagdigma. Wala silang awa. Minsan ko nang nakaharap ang ilan sa kanilang mga sundalo, kaya nasasabi ko ang bagay na to. Kung ganun, bakit si David ang pinili mong sumama? Ang anak mo ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng samahan. Bukod dito siya ay pinanganak sa kabundukan ng Silay, kaya malaki ang tiwala kung alam niya ang pasikot-sikot ng kagubatan. Malaki ang tiwala ko kay David pagdating sa nabigasyon. Sa loob ng kagubatan, kaso nga lang, kung totoo man ang sinasabi mo, delikadong pumasok doon ng walang sapat na paghahanda. Yan mismo ang dahilan kung bakit kailangan kong pasukin ang kagubatan ng patag. Hindi ko alam ang eksaktong lokasyon ng kanilang kuta at kung ilan ang bilang nila. Kung ano ang mga armas na dala. Lahat yon kailangan kong malaman para makapaganda sa posibleng mangyayari. Nauunawaan ko ang gusto mong sabihin. Ngunit bakit kailangan mong idamay ang anak ko? Sarili kong kagustuhan ng sumama sa loob ng kagubatan. Si Juancho, wag niyo pong sisihin. Pasya kong sumali sa revolusyon. Bahagi ito ng aking tungkulin bilang sundalo ng ating bayan. Sundalo? Naririnig mo ba ang mga sinasabi mo, David? Hindi ka sundalo. Ni hindi nga alam ng gobyerno na naglilingkod kayo sa kanila. Ang tingin nila sa inyo ay mga tau-tauhan. Mga manika na sa oras na wala ng pakinabang. Ididispatch siya sa tabi. Mababaon sa limot. Hindi lang ang katawang lupa, kundi maging ang pagkatao nyo. Kailanman hindi tayo kikilalanin ng pamahalaan. Mga gerilya tayo, David. Hindi mga sundalo. Yan ang palagi mong tatandaan. Gerilya sa tingin ng mga taong nakasuot ang uniforme. Ngunit para sa kapwa nating magsasaka, tayo ay mga bayani. Hindi ko maunawaan kung bakit naririnig ko ang lahat ng ito sa iyo, tatay. Nasaan ang alab ng pakikibaka sa puso mo? Isa ka sa mga taong naging katuwang ni Kapitan Juan Araneta sa pakikipaglaban sa mga Kastila. Pero bakit parang naduduwag ka? Wala kang karapatan na pagsalitaan ng ganyan ng iyong ama, David. Hindi naduduwag ang tatay mo kung hindi nag-aalala. Unawain mong mabuti ang kanyang mga salita. Alam ko nag-aalala kayo.
Natatakot din ako eh. Pero kailangan maging matatag. Kayo ang nagturo sa akin ng bagay na yan. Tinuruan kitang maging matapang, hindi para magpakamatay, kundi para mabuhay. At yun yung misyon na ginagawa ko, Tay. Lahat ng to ay para sa bayan. Para sa kalayaang mabuhay ng payapa. Huwag kang mag-alala, Renante. Sinisigurado ko sa iyo ang kaligtasan ng anak mo. Paano ako magtitiwala sa taong hindi ko kilala? Sa kalagitnaan ng pag-uusap ng tatlo, pumasok sa tahanan si Tatang Rigor. Para sa iyong kalaman, Renante, ang taong kausap mo, walang iba kung hindi si Supremo Juancho de la Paz. Hindi ba tama ako? Mukhang wala na akong itatago. Tama kayo, Tatag. Ako nga po si Juancho de la Paz. Juancho de la Paz, ang taong tumawag sa ukbo ng mga demonyo upang dalhin ang impyerno sa bakuran ng mga Kastila. Paanong buhay ka ba? Yan din ang katanungan na hindi ko masagot. Ngunit masaya ko dahil ito ang pangarap ko. Pangarap? Anong ibig mong sabihin? Pinangarap kong mabuhay ng matagal para ako mismo magwakas ng pananakop na mga dayuhan. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Juancho. Maging si Renante, hindi makapaniwalang nasa harapan niya ang tao sa kwento lang naririnig. Sabihin mo sa akin kung ano ang maitutulong ko. Sa ngayon wala, kaibigan. Hindi namin kailangan ng maraming tao sa misyon. Mas maiging kami lang ni David ang pumasok sa kagubatan. Kung ganoon, aalalay lang kami dito sa baryo. Mag-aantay ng susunod na akbang. Mas mainam kung mananatili kayong tahimik. Nang sa ganon hindi mabisto ang mga plano ko. Sisimulan namin ni David ang misyon bukas ng umaga. Kailangan ko ng detalyadong daanan maliban sa pangunahing landas papasok sa gubat. May tuturo na ni David ang daan sa'yo. Dito lumaki at nagkaisip ang batang yan. Gaya ng sinabi ko sa Premo, kabisado ko ang lugar na ito na parang likod ng palad ko, kaya wala kang dapat ipag-alala. Kung ganon, magpahinga tayo ngayong gabi. Kailangan nating bumawi ng lakas. Nang matapos ang pag-uusap, naganda ng makakain si Tatang Igor. Kaunting kwento tungkol sa mga nangyari at kumustahan. Matapos ay nagpahinga na ang mga ito. Kinabukasan maagang nagising ang binata, naghanda para sa kanilang misyon. Habang nag-aantay ito kay Juancho, napatingin ito sa kabundukang nababalot ng makapal na hamog. Napakalamig din ang hangin ng mga sandaling iyon. Ngunit isang kahina-hinalang tanawin ang nakaagaw ng pansin ng binata. Nasipat nito ang tila malaking siga sa gawing paanan ng mismong bundok ng kanilang pupuntahan. Malapit ito sa talon. Alam ni David na may mga kuwebang matatagpuan doon. Sa pag-aakalang natutulog pa si Juancho, kinatok niya ito sa kubong tinutuluyan. Gising na ako, David. Anong problema? Mukhang alam ko na kung saan naglulungga ang mga sundalong dayuhan Supremo. Paano ka nakakasiguro? Sa gawing pana ng bundok na yon, malapit sa talon ay may ilang kuweba na maaaring magkanlong na maraming tao. Medyo matarik ang daanan paakyat kaya wala masyadong nagpupunta. Habang inaantay ko kayo, nakita ko may liwanag na tila nagmumula sa siga. Hindi ako maaaring magkamali. May tao sa lugar na yon. Kung ganon, maganda ka. Yun ang una nating pupuntahan. Dali-daling nag-ayos ng gamit si Juancho. Saktong palis na sila nang lumabas sa kubo si Renante. Lalakad na ba kayo, David? Bakit hindi muna kayo magagahan? Hindi na, Tay. Alam ko na kung saan maaaring magkanlong ang mga sundalong Hapon. Kailangan naming puntahan ang lugar sa lalong madaling panahon. Mag-iingat kayo. Kung sakaling may mangyaring hindi maganda, alam mo na ang gagawin, David. Opo, Tay. Ako na pong bahala. Tumuloy ang dalawa sa paglalakbay. Mahigit kalahating oras na lakaran bago narating ang ibabang bahagi ng nasabing talon. Kinakailangan nilang umakyat sa mismong daluyan ng tubig
para hindi sila mamataan ng mga kalaban kung sakaling may mga nagmamatsyag sa paligid. Ilang sandali pa, narating ng mga ito ang isa sa mga yungib. Nakita ni David ang mga bakas ng sapatos. Positibo ang binata na pagmamay-ari ng mga sundalo ang bakas na yun. Bago lang ang mga ito patungo sa iisang direksyon. Tinatayang nasa mahigit 30 katawang nandito sa premo. Batay na din sa mga naiwang bakas. Ito ang malaking pagkakamali ng mga Hapon. Masyado silang nagpakampante na hindi matutunto ng kanilang kinaroroonan. Sundan natin ang mga bakas nang malaman kung alin sa mga kuwebang ito ang kanilang kanlungan. Hindi kailangan Supremo. Alam ko kung saan sila eksaktong nakaimpil. Isang kuweba lang ang maaaring magkanlong ng napakaraming tao. Muling umakyat sa bandang tuktok ang dalawa. At doon ay nakita nila ang malaking tumpok ng sinindihang kahoy. May ilang nakabantay na sundalo. Ngunit ang nakakapagtaka, halos walang armas sa mga ito at hindi rin sila nahirapang marating ang mismong lugar. Parang may mali Supremo. Bakit walang patibong sa paligid? Maaaring nagpakampante ang Hapon na walang susugod sa kanila sa lugar na ito. Kaya hindi nila kinakailangan maglatag ng mga mina. Dito ka lang, David. Alam mo na ang gagawin kung sakaling hindi umayon sa plano ang lahat. Malinaw Supremo. Lumabas mula sa pinagtataguan si Juancho. Naglakad papunta sa mga sundalong nagbabantay. Nataranta ang mga ito nang makita ang Ginoo. Kagad tinutukan ng baril at pinaluhod. Hindi niya maunawaan ang sinasabi ng mga ito. Ngunit batay sa kanilang kilos, konting pagkakamali lang, maaaring mapahamak si Juancho. Marahang inilabas si David ang kanyang itak, naganda sa pagsugod. Kung sakali mang may gawing hindi maganda ang mga Hapon, ngunit nakita nito na kalmado si Juancho. Pasekreto itong sumenyas na wag ituloy ang anumang binabalak. Nanatili si David sa pinagtataguan. Maya-maya ay may lumabas na sundalo mula sa kuweba. Nakabenda ang ulo nito. Putol ang isang kamay. Nilapitan nito si Juancho at inutusang tumayo. Sumunod naman ang Ginoo. Sinimulang siyasatin ang katawan para masigurong wala itong anumang sandata. Sino ka? Anong ginagawa mo sa baging ito ng kabundukan? Nagulat si David nang magsalita ang sundalong Hapon dahil natuto na ito sa natibong lengguwahe. Isang mangangahoy na napadaan sa lugar na ito. Pasensya na kung nabulabog kayo. Ngunit wala akong masamang intensyon. Wika ni Juancho. Ngunit gaya ng inaasahan, hindi naniwala ang mga Hapon. Sinampal nito ang Ginoo. Nanlaki ang mga mata ni David. Inakala nitong lalaban si Juancho, ngunit kabaliktaran ang nangyari. Nagmakaawa ang Ginoo na wag siyang sasaktan. Wala sa plano nila ang magpahuli, ngunit yun mismo ang ginawa ni Juancho. Itinali ng mga sundalo ang kamay ng Supremo, hinila papasok ng kuweba. Bahagyang lumingon si Juancho sa kinaroroonan ni David at ngumiti. Tumango naman ang binata at nanatili sa kanyang kinaroroonan. Napagtanto ng binata na may ibang plano ang Ginoo. Ilang sandali pa, nagtakbuhan palabas ang mga Hapon. Ang ilan sa mga ito ay sumisigaw, habang may kung anong pinabaril. Sa takot na baka makita ng mga papatakas sa sundalo, lumipat ng pwesto si David. Doon niya nakita ang malaking nilalang na palabas ng kuweba. Tangay-tangay nito sa kanyang bibig ang labi ng isang sundalo, habang hawak naman ng isang paa. Halos 10 talampakan ang taas nito, na may mahabang braso, naglalakihang mga ngipin, at 2 mahabang itim na sungay. Napatakip na lang ng bibig ang binata nang mapagtantong isang demonyo ang nagpakita. Walang ibang nagawa kung hindi manatili sa kinaroroonan
sa takot na baka makita siya ng nilalang. Nakatakas ang ibang Hapon, ngunit maraming tao ang napatay, kabilang ang kanilang pinuno. Hindi makatingin si David dahil napakabrutal ng ginawang pagpatay ng halimaw. Kinagat nito ang ulo ng kalaban at sapilitang hinihila ang katawan habang nagpupumiglas. Dinig na dinig ng binata ang malutong na tunog ng mga nababasag na bungo habang hinunguya ito ng halimaw. Ilang sandali pa tuluyang tumahimik ang paligid. Sinilip ni David ang bukana ng yungib. Nakita nitong nakaupo si Juancho sa gilid habang pinagmamasdan ang nilalang na sarap sa pagkain. Nagtataka ang binata kung ano ang ginagawa ng Ginoo. Kaya nagpa siya itong lumabas sa pinagtataguan at lumapit. Napalingon si Juancho. Dali-daling tumayo ang Supremo at pinigilan ang binata. Diyan ka lang. Huwag kang aalis sa kinakatayuan mo. Kung ayaw mong lapain ka ng nilalang. Huminto si David. Dahan-dahang lumingon sa nilalang. Nakatitig ito sa kanya. Nagulat ang binata dahil noon lang niya napansin na meron itong 4 na mata. Huwag mo siyang titignan sa mga mata, David. Nababasa niya ang laman ng puso mo. Kung may masama kang hangarin, malalaman ito ng nilalang. Anong uri ng nilalang ito, Supremo? Mamaya ako'y papaliwanag sa'yo. Sa ngayon manatili ka munang nakatayo dyan. Hayaan mo siyang matapos kumain. Halos 2 oras nag-antay ang binata sa nilalang. Nang matapos ay kusa itong naglaho. Biglang napalood si David dahil na rin sa pangangalay ng binte at sobrang takot. Ayos ka lang ba, David? Tumayo ka na dyan. Babalik tayo sa baryo. Tapos na ang misyon natin dito. Sandali lang po, Supremo. Hindi niyo pa pinapaliwanag sa akin kung anong uri ng nilalang ang nakita ko at saan ang galing. O sige, total nagawa na natin ang dapat gawin. Magpahinga muna tayo. Sasabihin ko sa'yo kung ano ang nilalang at saan ang galing. Tugon ni Juancho. Pinaliwanag nito kay David ang nangyari. Ayon sa Ginoo, ang nilalang na yon ay isa sa mga halimaw na naninirahan sa lugar. Nagawa itong tawagin sa pamamagitan ng tangang mutya. Kung ganun, alaga niyo po yung nilalang na yon, Supremo? Hindi sa alaga. Ang nilalang na yon ay nalika mula sa takot, galit, kasakiman. Manifestasyon ito ng lahat ng negatibong emosyon na dinala ng mga sundalo dito. At para lubos mong maunawaan ang lahat, bakit hindi mo pasukin ang yungib? Bagaman natatakot, tumayo ang binata upang tignan ang laman ng yungib at upang maunawaan nito ang lahat ng sinasabi ni Juancho. Kinuha ng binata ang sulong nakatayo sa tabi ng pasukan at tumuloy sa pagpasok. Sa bungad pa lang, sinalubong na si David ng nakakasulasok na amoy. Napakabigat na pakiramdam. Napakadilim sa loob ng yungib. Nakakabingi ang katahimikan. Ngunit nagpatuloy ang binata sa paglalakad hanggang sa natalisod ito sa isang bagay na nakaharang sa daan. Nabitawan nito ang sulo. Bumagsak sa natapong langis, dahilan para magliyab ang buong sahig ng kuweba. Nanlaki ang mga mata nang makita ang patay na katawan ng mga kababaihan at ilang sundalo, maging sanggol na tinuhog sa bayonate ng mga Hapon. Lalong nagimbal si David nang makita ang isang pamilyang pinagdikit-dikit gamit ang mga patalim. Nakatarak ang mga ito sa kanilang katawan na tila inihaw na karne. Napatakip na lang ng bunganga ang binata. Sa buong buhay nito, noon pa lang siya nakasaksi ng ganong kabrutal na pagpatay. Hindi na nakatiis ang binata. Dali-dali itong lumabas upang balikan si Juancho. Nakita ng Ginoo na hindi maipinta ang pagmumukha ng binata. Anong nangyari sa'yo? Bakit parang takot na takot ka? Mga hayop sila.
Hindi na sila naawa sa mga sanggol at kababaihan. Sa buong buhay ko, ngayon pa lang ako nakakita ng ganitong uri ng kahayupan. Higit pa riyan ang ginawa nila sa syudad. Ang nakikita mo ngayon ay bunga pa lang ng pagkabagot nila. Halika, bumalik tayo sa baryo. Ipaalam mo sa iyong ama na may ilang nakatakas sa mga kalaban. Kayo po, Supremo. Anong susunod yung plano? Kailangan malaman ni Graciano ang nangyari dito. Matapos mong makausap ang iyong ama, tutulak tayo pabalik sa kampo para kumuha ng karagdagang kasama. Matapos ang kaganapan sa kuwebang iyon, kinausap ni Juancho si Renante. Muli nitong pinakilos ang kanyang mga dating kasama. Pangkat ko na ang bahala sa kabundukang ito. Makakaasa kang susuyurin namin ang kabundukan. Mahanap lang ang mga tumakas sa sundalo. Sasama ako kay Supremo pabalik sa kuta. Pero sa sandaling matipon na namin ang karagdagang puwersa, babalik kami dito para tumulong. Ilang minuto matapos ang pag-uusap, tumulak na sina Juancho at David pabalik sa kuta. Hindi pa rin nawala sa isipan ng binata ang mga nasaksihan. Lingid sa kanyang kalaman na nararamdaman nito ni Juancho. Hindi pa rin ba nawawala ang takot mo? Hindi po takot ang nararamdaman ko, Supremo. Kung hindi matinding galit. Mawawala lang siguro to kung ako mismo makakapatay sa mga hayop na yon. Magantay ka lang at darating tayo dyan. Sa ngayon, subukan mong kumalma. Ayokong makita ni Graciano yung pagbubuka mo. Baka isipin ng taong yon, may ginawa kong hindi maganda. Pasensya na po kayo, Supremo. Huminga ng malalim ang binata at ngumiti. Naunang maglakad kay Juancho, kaya hindi niya namalayang biglang huminto ang Supremo. David, sandali lang. Magpahinga muna tayo. Paumanhin, Supremo. Pero malapit na tayo sa kuta. Napagod ako, kaya pasensya na. Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Sumandalang Ginoo sa paanan ng puno. Tinakip ang suot na salakot sa kanyang muka. Napailing na lang si David. Kumuha ito ng ilang dahon ng anahaw. Gumawa ng maliit na kubol na matutulugan nilang dalawa. Magsisindi na sana ng siga ang binata, ngunit pinigilan nito ni Juancho. Huwag kang gagawa ng siga, David. Ayokong makamoy ng usok. Bagaman naguguluhan sa kilos ng Supremo, sumunod ang binata. Kumuha ito ng dahon ng alagaw. Dinurog. Inihalo sa langis. Ginamit niya itong pangbanyos upang hindi kagati ng mga insekto. Nanatiling tulog si Juancho habang si David ay patuloy na nakikiramdam sa paligid. Malayo sa mismong kalsada ang kanilang pinagkampuhan. Kaya hindi sila basta-bastang makikita kung sakaling may dumaan. Maya-maya pa, naramdaman ni David ang marahang yapak ng mga taong paparating. Binunot ni David ang kanyang itak. Tinignan kung saan nanggagaling ang mga yabag. Hanggang sa makita nito ang figura ng mga taong papalapit sa kanila. Akmang tatayo sana si David para sumugod, nang biglang hawakan ni Juancho ang laylayan ng damit. Huwag kang padalos-dalos, bata. Baka kumalat ang lamang loob mo sa gubat. Wika ni Juancho. Nilingon ng binata ang mga figura. Saka pa lamang napagtanto na hindi tao ang mga papalapit. Sabihin mo sa akin, Supremo, ano mga nilalang na yan? Tangla ang tawag sa kanila. Huwag kang gagalaw dahil hindi nila nakikita mga bagay na hindi kumikilos. Dumapa ka sa lupa nang sa ganon hindi ka nila maamoy. Dumapa ang binata. Hinayaang lampasan sila ng mga nilalang. Napansin nito na hindi nga sila nakita. Nang makalayo na, saka pa lamang tumayo si Juancho at nagsindi ng sigarilyo. Mas delikado pa sa aswang ang mga nilalang na yon. Kung sinugod mo sila,
Malamang hindi ka nasisikatan ng araw. Ala sige, magsindi ka ng siga. Puno na ng pantal ang binti ko. Kaunting kaalaman. Ang mga tangla ay uri ng mga aswang gubat na tinatawag ding talonanon. Kalahating katawan ng mga ito mula ulo hanggang bewang, baboy, at mula bewang paibaba ay sa tao. Nakakatawa kung titignan ang mga nilalang na ito dahil sa mga maigsi nilang kamay at laging nakatingin sa itaas. Dito kinuha ang kanilang katawagang tangla na ang ibig sabihin ay nakatingala. Balik tayo sa kwento. Muling bumalik sa pagtulog si Juancho at gayon din si David. Kinabukasan nagpatuloy ang mga ito sa paglalakad hanggang sa makarating sila sa mismong kuta. Kinausap ni Juancho si Graciano at dali-dali itong nagpatawag ng pagpupulong. Mula pa sa malalayong lugar ang ilang kasapi kaya inantay nila ang mga ito. Gabi na nang magsimula ang pag-uusap. Nagpa siya si David na wag nang sumali dahil alam niya ang detalye ng susunod na misyon. Pinagpahinga din ito ni Juancho dahil alam niyang matinding pagod ang pinagdaanan ng binata. Kinabukasan paglabas ng kubo, nakita nitong nakahanda na ang mga tauhan ni Juancho. Hinanap ni David ang Ginoo. Natagpuan niya itong nakikipag-usap kay Graciano. Nandito na pala ang iyong bagong alalay. Kumusta, David? Nakapagpahinga ka ba ng maayos? Opo, Senyor Graciano. Supremo, sila ba ang sasama sa atin pabalik sa patag? Tama ka, sila ang sasama sa atin. Magsisilbing bantay sa paligid ng baryo dahil sa nangyari. Siguradong gutom ang inabot ng mga yon. Sasalakayin nila ang pinakamalapit na pamayanan. Paniguradong maraming mapapahamak pag nagkataon. Yan din ang iniisip ko. Pero sa kasalukuyan nilang bilang, mahihirapan silang pasukin ang baryong pinamumunuan ng tatay ko. Huwag kang magpapakampante. Tuso ang mga Hapon. Kahit kakaunti ang bilang nila, nagagawa nilang wasakin ng isang buong baryo. Hindi ko pa nagawang makipagsagupaan sa kanila dahil nagsilbi lang akong tagamanman nung nadistino ko sa syudad. Ngayon mo mararanasang makipaglaban sa mga sundalong Hapon kung sakali. Babalaan na kita, David. Mas malakas ang pagnanais silang magtagumpay at makaligtas dahil nasa bingit na sila ng pagkatalo. Nauunawaan ko. Dahil kung ako nasa kalagayan nila, gagawin ko rin ang lahat para makabalik sa lupa kong pinagmulan. Mabuti naman kung ganon. Maganda ka na. Pagkagat ng dilim, lalakad tayo. Pag-uusap ng dalawa. Hinangaan ng gusto ni David ang kakaibang pag-iisip ni Juancho. Napagtanto ng binata ang dahilan kung bakit siya ang kinilalang supremo ng kanilang kilusan. Nakatingin lang si David sa Ginoo habang nagpapaliwanag ito sa kanyang mga tauhan. Laking gulat ng binata nang bigla siyang tapikin ni Graciano sa balikat. Ngayon nakilala mo na ng gusto si Juancho. Anong masasabi mo? Kayo pala, senyor. Sa totoo lang, hindi pa ganun kalalim ang pagkakakilala ko kay Supremo. Marami pa akong hindi alam tungkol sa kanya at siguro mas mabuti nang manatiling ganun. Tama ka. Masalimot ang buhay ng taong yan. Iba ang kinalakihan niyang mundo. Nagkamalay si Juancho sa isang pamayanang nababalot ng karahasan. At ito din ang naging dahilan kung bakit siya naging matatag at naging isang mahusay na pinuno. May kakaibang kakayahan si Supremo. Nasaksihan ko mismo kung paano niya ito ginamit. Ngunit ang hindi ko maintindihan, saan ang galing yung kakayahan na yun? Bago pa man maging supremo ng kilusan si Juancho, naging mag-aaral siya ng isang mahusay na manggagaway. Nakilala ko ang taong yon sa isang baryo ng Iloilo. Pareho kaming bagong salta sa lugar. Isa lang ang layunin. Yon ay sumapi sa revolusyon. Halos hindi nagsasalita ang taong yon
Ngunit makikita mo sa kanyang mata, buo ang kalooban sa pagsapi sa kilusan. Pagpapaliwanag ni Graciano. Dagdag pa nito, silang dalawa ang pinakabata sa mga sumali. Payat ang pangangatawan ni Juancho noon, kaya tinawag itong Juanchito ng isa sa mga pinuno ng kilusan. Sa kabila ng patpating katawan, pinahanga nito ang mga nakakatanda nang malampasan ng lahat ng pagsasanay at maipasa ang pagsubok. Si Juancho ang kauna-unahang batang kasapi ng kilusan. Samantalang si Graciano, nagsilbi muna bilang katulong sa kusina. Nagpakita ng sunod-sunod na tagumpayang binata. Kalaunan ay ginawa itong kapitan ng isang hukbo. Kinuha niya si Graciano bilang tauhan. At dito nagsimula ang mas marami pa nilang tagumpay laban sa mga dayuhang mananakop. Yung kwento tungkol sa mga nasunog na Kastila, totoo po ba yun? Totoo ang lahat ng mga yon. Ako ang buhay na saksi sa mga nangyari. Pero malaki ang naging kabayaran ng tagumpay. Kinuha ng tinawag na demonyo ang kalahati ng kanyang kaluluwa. At ang markang nasa katawan niya ang patunay at nagsisilbing paalala na hindi buo ang pagkatao ni Supremo Juancho. Kayong dalawa, ayokong kinakaawaan ako dahil sa bagay na yan. Kaya wag na wag kong maririnig sa inyo, David, na nababahag ka sa akin. Huwag kang mag-alala, Supremo, dahil hindi mo maririnig sa akin ang salitang awa. Hinahangaan kita dahil bihira mga taong gagawin ng mga ginagawa mo. Graciano, anong sinabi mo sa taong to? Wala naman, Supremo. Handa na ba mga tao? Oo, ikaw na lang ang inaantay nila. Kaso mukhang abala ka pa. Despensa, Supremo. Handa na ako. Nag-aantay lang ng iyong huling utos. Pagkagat ng dilim, lumakad na tayo. Pag-uusap ng tatlo. Pagsapit ng hapon, tumulak ang pangkat papunta sa patag. Tahimik na nagmarcha ang mga ito hanggang sa marating nila ang kabundukan. Pansamantalang nagkampo sa paanan ang mga ito. Inantay ang pagsikat ng araw bago tuluyang pumasok sa kagubatan. Bakit hindi tayo tumuloy, Supremo? Gusto kong pulungin mo mga tao. Sabihin mo sa kanilang maaari nilang kaharapin sa oras na pumasok tayo sa baryo. Masusunod, Supremo. Nilapitan ni David ang mga tao. Nagsimulang magbigay ng mga panuto. Sinabi din ng binata ang mga dapat gawin at hindi dapat gawin sa sandaling tumuntong sila sa balwarte ng kanyang ama. Magugulat ka sa malalaman mo, Graciano. Ang ama ng binatang yan, walang iba kung hindi si Renante. Ang maangasong naging katuwang ni Kapitan Juan Araneta na palayasin ang mga Espanyol sa lupaing ito. Totoo ba ang sinasabi mo, Supremo? Isang alamatang Renante na yon. Siya ang kaisa-isang tao na lumaban at pumatay sa mahigit 20 gwardiya sibil sa isang pag-atake sa bayan ng Bago. At ang balwarteng papasukin natin ay baryo ng mga mangaso at batikang manunugis. Si David ang higit na nakakaalam ng takbo ng isipan ni Renante, kaya siya ang hinahayaan kong makipag-usap sa mga tao. Ilang sandali pa natapos na si David sa pakikipag-usap. Inutusan nito ang mga taong magpahinga. Ang ilan ay nanatiling gising upang magbantay. Pagsapit ng umaga, tumuloy na sila sa pagpasok sa kagubatan. Naglakad ang mga ito sa isang linya sa paunguna ni David. Kabisado ng binata ang mga patibong na inilapag ng kanyang ama sa lugar, simula sa bukana hanggang sa mismong baryo. Punong-puno ng mga nakakamatay na patibong. Ang ilan sa mga ito ay nasira na ng mga hapon nang una silang dumaan. Nakasabit sa puno ang bangkay ng ilan sa mga sinawing palad. Talaga palang mahusay sa depensa itong si Renate. Hindi ko akalaing buhay pa ang taong yon. Sa loob ng mahabang panahon,
Wala akong narinig tungkol sa kanya. At ngayon magkakaroon ako ng pagkakataong makita siya ng harapan. Huwag ka mag-alala. Makikita mo din ang taong yon. Malapit na ba tayo, David? Sandali na lang, Supremo. Kinakailangan nating umikot sa kabilang bahagi ng kabundukan dahil maaaring binago ni Ama ang kinaroroonan ng mga patibong. Yon ang pinakamalapit na daan. At kung sakaling sumalakay man ang mga lagalag na sundalong Hapon, yon ang daang tatahakin nila. Nagpatuloy sa paglalakad ang pangkat hanggang sa marating nila ang kalawang pasukan ng Baryo Patag. Sinalubong sila ni Renante. Maligayang pagdating sa Patag. Tumuloy kayo at magpahinga. Magpapahanda ako na makakain ng aso mga kasamaan ko bilang paghahanda sa inyong pagdating. Maraming salamat, Renante. Mga kasama, magpahinga na muna kayo. Mamaya ilalatag natin ang inyong mga tungkulin. Masayang nagkainan ang mga sundalo habang si Juancho at Graciano kinausap ng masinsinan si Renante at David. Gaya ng inaasahan, natulala si Graciano nang makita si Renante. Supremo, anong nangyari sa kasama mo? Bakit parang nakakita ng multo? Nga pala, ipinakikilala ko sa iyo, Renante, si Graciano. Siya ang vice-kapitan ng aking pangkat. Isa sa mga tagahanga mo. Tagahanga? Hindi ko alam na may tagahanga pala ang isang pusakal na kagaya ko. Ikaw lang ang pusakal na naging daan para mapalaya ang dalawang bayan sa norte. Bueno, isang tabi muna natin ang mga papuri sa isa't isa. May mahalagang bagay tayong tatalakayin. Renante, may nangyari ba simula nang umalis kami dito ni David? Wala namang kaming namataang pagkilos o anumang aktibidad. Maliban na lang sa sunog na gawa ng ilang residente sa paligid. Mga residente, akala ko ba walang tao sa paligid ng Patag? Mula sila sa mga karatig baryo. Hindi mo rin masisisi ang mga yun dahil sa digmaan marami ang nagugutom at tanging ang gubat lang ang kanilang maaasahan para mabuhay. Habang nag-uusap ang grupo, dumating ang isa sa mga tauhan ni Renante. Nakatalaga ito sa pagmamatsyag sa agubatan at ayon sa kawal, panibagong pangkat ng mga sundalong Hapon ang dumating mula sa kanluran. Mukhang pinili na talaga nila ang lugar na ito. Panibagong problema na naman ang kakaharapin natin, Supremo. Tama ka, Graciano. Mabuti na lang at nakapaghanda tayo. Hindi ba ang rason kung bakit sila napadpad sa lugar na ito? Dahil tinutugis sila ng mga sundalong Amerikano. Hindi ba mas malaking problema yon kung sakaling magpang-abot sila? Tama ka. Malaking problema nga yun kaya hindi na sila dapat maabutan ng mga sundalong puti. Tayo mismo ang gagawa ng paraan. Graciano, matapos mong may talaga ang mga tauhan sa kanilang mga posisyon, sumama ka sa amin ni David. Renante, ikaw ang mamumuno sa puwersang may iwan dito. Alam mo na ang gagawin. Areglado, Supremo. Ngayon din ay papakilusin ko ang aking mga manunugis. Sandali lang. Kung may panibagong hukbo ng mga Hapon, hindi nyo ba naisip na maaaring aktibo pa rin ang kanilang himpilan? Kasi kung hindi, bakit sila magpapadala ng karagdagang puwersa? Biglang napaisip ang mga nakakatanda sa sinabi ni David. May punto ang sinasabi mo, David. Maaaring nakarating sa kanilang pangunahing himpilan ang nangyari dito. Nagpadala ng karagdagang puwersa para pabagsakin ang ating hukbo at masakop ang buong kagubatan. Dalawang bagay lang ang nakikita kong punterya ng mga dayuhan, Supremo. Kung nakarating man sa kanila ang kaganapan, maaaring alam din ng kanilang pamunuan kung sinong may gawa nun. At ang kanilang pakay, hindi lang para sakupin ang buong gubat, kundi para hanapin kayo. Alinman sa dalawang dahilan, pareho itong magdudulot ng peligro sa mga karating pamayanan. Kailangan nating kumilos. Ipagpaliban ang naunang plano. David, sasama ka sa akin. Sasalubungin natin ang paparating na puwersa. Masusunod, Supremo. Supremo,
Nais kong sumama nang maitala ko ang mga pangyayari. Maitala, Senyor Graciano. Isang manunulat si Graciano bago pa man siya maging revolusyonaryo. Parehong tapang at utak ang ginagamit para makibaka. Siya din ang nagpasiklab ng revolusyon sa bayan ng Sagay at Manapla sa pamamagitan ng kanyang akda na periodiko. Manunulat na humahawak ng baril, ngunit pumapatay gamit ang kanyang panulat. May kailangan pa ba ako malaman tungkol sa inyo, Senyor Graciano? Masyado mo namang pinapalapad ang tenga ko, Wancho. Libangan ko lang ang pagsusulat. Hindi ko nga akalain na makakarating ito sa mga pahayagan. Sige, kumilos na tayo. Tumatakbo na ang oras. Dali-daling umalis ang tatlo para salubungin ang puwersa ng kalaban mula sa kanluran. Hindi nagtagal nakita nila ang mga ito sa ibaba ng lambak. Nasa bandang itaas sila, kaya hindi napansin ng mga naglalakad na sundalo. Batay sa kanilang ayos, hindi sila mga tipo ng sundalong tumatakas mula sa mga kalaban. Tignan mo, matataas na kalibre ng armas ang dala nila. At sigurado ko, ang makaw na yan ay pampasabog. Isa lang ang ibig sabihin nito. Tama ang sapantahan mo, David. Ngayon ang kailangan nating gawin, humuli ng isa sa kanila upang makapiga tayo ng impormasyon. Pero teka, sino sa inyo marunong ng kanilang salita? Wika ni Wancho. Ngumiti naman si Graciano. O sige kung ganon. Halika na, David. Gusto ko makita ang husay mo sa pagtugis. Ngayon ka magpakitang gilas. Areglado, Supremo. Dali-daling tumayo ang binata at tumakbo pababa ng lambak. Sinundan ito ng dalawa. Ngunit nakadistansya ang mga ito para hindi mamataan ng kalaban ang kanilang mga kilos. Mabilis na narating ni David ang kinaroroonan ng mga sundalo. Inilabas nito ang kanyang sumpit na may balang pampatulog. Tinira ang isa sa mga pinuno. Nung una, tila wala itong naramdaman. Ngunit ilang minutong lumipas, bumagsak ito na siyang nagsilbing diversyon para kay Wancho. Kinuha ng Ginoo ang pagkakataon. Palihim nitong hinila ang ilang sundalo papunta sa sukal. Hindi alam na mga kalaban kung sino ang umatake. Dahil sa bulabog, walang tigil na nagpaputok ang mga sundalong Hapon. Ngunit hindi nila alam kung saan naroon ang kalaban. Huwag yung pag-aksayahan ng pagod na bangayan. David, sugurin mo ang opisyal na tinira mo ng sumpit. Kailangan natin siya ng buhay. Ako nang bahala sa mga natitirang sundalo. Wika ni Wancho. Nakita ni David ang kakaibang ngiti sa mukha ng Supremo. Naglakad ito papunta sa mga sundalo. Natahimik ang mga ito nang makita ang Ginoo. Tinutukan nila ng baril si Wancho. Binalaan na wag lalapit. Ngunit hindi ito nagpatinag. Hawak-hawak ng Ginoo ang kanyang mutya habang may kung anong binubulong. Maya-maya ay biglang nagdilim ang paligid. Tinakpan ni Graciano ang mga mata ni David. Bakit, senyor? Ano nangyayari? Mas makakabuti kung hindi mo makikita ang magaganap. Hindi kakayanin ang sikmura mo. Marami na ako nasaksiyang patayan. At ako mismo, maraming buhay ang nasawi sa aking baril. Marami na ring ulo ang dinurog nito. Kaya ano pa ang hindi kakayanin ng sikmura ko? Magtiwala ka sa akin, David. Hindi ito ang tanawing gusto mong makita. Pilit tinanggal ni David ang kamay ni Graciano. Wala nang nagawa ang Ginoo. Kitang-kita ng dalawang mga mata kung paanong lumitaw ang isang sandata. Nakatarak ito sa malaking bato. Buong puwersa itong kinuha ni Wancho. Kakaibang apoy at kislap ang tumambad sa lugar. Kasabay din ito, isang munting nilalang ang nagpapaikot-ikot sa mga sundalo. Ano yung espada na hawak ni Supremo? At saka, ano yung nilalang na yan?
Manood ka, David. Saksiyan mo ang panday na gerilya. Saksiyan mo ang kanyang bunting nilalag. Wika ni Graciano. Ang nilalang ay bumulusok papunta sa mga sundalo. Biglang naglaho. Kasabay nito ang bawat paghampas ni Juancho. Kitang-kita niya kung paanong nagliwanag ang mga sandata. Natutupok ng apoy ang bawat tatamaan. Unti-unting namilipit ang mga sundalo at sumigaw. Naglabasan ang dugo sa bawat butas ng kanilang katawan. Kalaunan sumabog ang mga ito. Halos walang natira sa kanilang mga labi. Maging sa mukha ni David, kumalat ang pinaghalong laman at dugo ng mga sundalong Hapon. Nasuka ang binata, hindi makapaniwala sa nakita. Anong klaseng nilalang yan? Anong ginawa ni Supremo? Yan ang tinatawag na gawang-gawang. Sila ay mga nilalang na may hahalin tulad sa lambada. Ngunit mas mapanganib sila dahil kaya na mga nilalang na yan ang tunawin ang kanyang katawan at isama sa hangin. Nalalanghap ito ng mga kalaban at mula sa loob ay unti-unti silang papatayin. At gamit ang espada ni Supremo, sa oras na ihambalos niya ito, masusunog ang katawan ng lahat ng makakalaban. Peste, ngayon pa lang ako nasok sa buong buhay ko. Hindi ko akalaing makakakita ako ng ganyan. Kayong dalawa, bitbitin mo na yan, bumalik na tayo sa kampo. Wika ni Juancho. Hindi na nakapagsalita si David. Dali-dali nitong binuhat ang opisyal. Dinala sa baryo. Itinali ito sa upuan at inantay na magising. Maya-maya ay nagkamalay na ito. Sinimulan ni Juancho ang pagtatanong. Graciano, isalin mo ang lahat ng sasabihin ko sa taong to. Unang katanungan, nasaan ang kanilang kampo? Isinali ni Graciano ang sinabi ng Ginoo. Ngunit wala silang nakuwang sagot. Matigas ang isang ito, Supremo. Mukhang mahihirapan tayo. Isang beses pa, Graciano. Tanungin mo siya muli. Inulit ni Graciano ang tanong. Ngunit wala silang makuwang kasagutan. Hayaan niyo po ako magtanong, Supremo. Senyor Graciano, maaari bang itanong mo sa taong ito kung ano ang nangyari sa kanilang kampo? Sinunod ni Graciano ang sinabi ni David. Sa pagkakataong iyon nagkwento ang Hapon. Ayon dito, kakalapag pa lang nila sa bansa nang salakayin sila ng mga sundalong Amerikano. Napilitan ang kanyang pangkat na umalis sa lugar. Pinili ang kabundukan ng kapatagan upang magtago. Alam mong hindi kayo makakatakas sa kamay ng mga gerilya kahit saan man kayo magpunta. Sinayang nyo lang ang mga buhay nyo. Sabihin mo sa kanya yan, Graciano. Isinali ni Graciano ang sinabi ni Juancho. Nagulat ang mga ito sa sagot ng sundalo. Ayon sa kanya, wala silang pinaghihinayagan at kahit ano pa ang gawin ng mga Amerikano, itutuloy pa rin nila ang pananakop. Bigayin mo ang taong yan nang malaman natin ang kanilang kinaroroonan. Ipinagpatuloy ni David ang pagtatanong. Ngunit hindi pa rin ito sinabi ang kinaroroonan ng kanilang pangunahing himpilan sa probinsya. Mukhang aabutin tayo ng siyam-siyam dito. Lumabas kayo, David. Graciano, ako na bahala dito. Lumabas ang dalawa. Ilang minuto ang nakalipas. Sumigaw ang opisyal, kaya dali-daling pumasok ang mga ito. Magsasalita na yata ang isang to. Kausapin mo na, Graciano. Nauubusan na ako ng pasensya. Lumabas ng kubo ang Ginoo. Ilang sandali pa ang nakalipas ay sumunod na sina David. Nagsalita na siya, Supremo. Wala na sa bayan ang kanilang himpilan, kundi na sa mismong kabundukan ng patag. Doon sila patungo ng hinarang natin. Ayon pa sa Hapon, may patakaran ang kanilang pamunuan. Sa oras na hindi sila makarating sa takdang panahon, susugod ang iba pang kasama. Kung ganoon yon ang aabangan natin, ihanda ang mga tao, protektahan ang baryo.
Nagsagawa ng barikada ang mga kasama ni Renante. Paikot ito sa baryo. Gamit ang mga sako ng buhangin, kahit papano ay may mga naitabi silang matataas na kalibre ng baril. Nakuha ito sa mga sundalong nakasagupa. Ilang sandali pa dumating na ang inaantay. Nagsipaglabasan mula sa kagubatan ang sundalong Hapon. Pinaulanan sila ng bala. Gumante ng putok ang pangkat ni Renante. Samantalang si Juancho naman, ang ilan sa mga tauhan ay sumugod mula sa likod. Kasama nito si David at Graciano. Nakikita nilang walang laban ang kanilang pinagsamang puwersa sa isang batalyon ng mga Hapon. Hindi ko napapaabutin pa sa bayan ng alingaungaw ng mga putok ng baril mula sa lugar na ito. Tumayo si Juancho. Hinawakan ang kanyang mutya. Nagbulong ng kung ano. At habang ginagawa ito ng Ginoo, ipinaliwanag ni Graciano kay David ang tungkol sa hawak na gamit. Ayon kay Graciano, ang mutyang tanga ni Juancho, tinatawag na mata ng demonyo, may kakayahan nitong tumawag ng mga nilalang. At ang ipinamanang sandata sa kanya, ito ang naging dahilan kung bakit siya tinawag na panday na gerilya. Lumabas mula sa ilalim ng lupa ang dalawang malaking bulate. Gumapang ang mga ito papunta sa kinaroroonan ng mga Hapon. Pinagbababaril ng mga sundalo ang nilalang. Nadurog ang katawan nito. Sa halip na mamatay ay lalong dumami. Isa-isang pumasok sa bunganga ng mga sundalong Hapon. Huminto sa pagkilos ang mga ito. Bumuelo ng pag-atake ang Supremo. Sa isang wasiwas, nasunog ang mga katawan ng Hapon. Nakita ng mga kasama ni Juancho at Renante ang nangyari. Nagtaka ang mga ito kung paanong naganap ang lahat. Parang walang nangyari sa lugar. Naging abo ang lahat. Wika ni Graciano. Kung meron mang nakaligtas sa kanila, mabuti yon para malaman nila na walang sino man ang makakalupig sa atin. Kahit sino pa sila, kahit anong dalang sandata, hindi tayo matatalo. Nagsigawan ang mga tao. Ipinagdiwang ang tagumpay bilang pagbibigay galang sa mga sundalong Hapon. Nag-alay sila ng desenteng ritual. Supremo, bakit nyo ginagawa ang mga bagay na yan? Hindi tama yan. Masama ang ugali nila. Sa digmaan lang tayo nagkakalaban. Ngunit sa oras na hubarin ang uniforme, tapos na rin ang kanilang tungkulin. Tayo ay magkakapatid bilang tao. Hindi ko maintindihan, Supremo. Sundalo sila tungkuling sumunod sa utos. Pero ngayong malaya na sila, mas maging ibabaw ang pakikipagkapwa-tao. Ito ang mga kataga na patuloy na tinandaan ni David. Kahit pa nang matapos ang digmaan, sumuko ang mga Hapon. Nagwakas ang mahabang digmaang sumira ng maraming buhay at mga ari-arian. Ngunit hindi kailanman malilimutan ng mga tao ang nangyari sa bundok ng Patag, kung saan nila nasaksiyan ang kapangyarihan ng isang panday na gerilya, si Juancho.